Mga kaagoy, sa wakas meron na ring baby. At nagluto na rin ako ng pansit para merong makain dito sa bahay. Dahil magsiselebrate tayo sa new blessings natin. Kaya ito pala yung feelings mga kaagoy kapag meron ng unang baby. At dahil meron na nga tayong baby mga kagoy, pumunta muna ako ng palengke namin para bumili ng mga sangkap na gagamitin natin sa pagluluto ng pansit. Abay, syempre kailangan natin i-celebrate. Another blessings na kasi yun sa pamilya namin. Hindi naman ako papayag na walang celebration na mangyayari sa amin. Kaya binili ko ng mga lahat ng mga kailangan ko. At ang isasahog pala natin dito mga kagoy, itong atay. Mas masarap isahog ang atay sa pansit. Bali, pinachop na rin natin yan kay kuya para wala na akong gawin masyado sa bahay. At pinalinis ko na rin yung kwarto para sa pag-iistihan ng baby. Para walang alikabok na dadapos sa kanya. Agoy. Naghiwa na rin pala ako ng mga sibuyas na gagamitin natin sa paggisa. At naggayak na rin tayo ng bawang para mas lalong sumarap yung ating iluluto. At after yung mga kagoy, naghiwa na rin tayo ng mga gulay natin dito. Abay, syempre maglalagay rin tayo ng kulay. Tulad ditong chacharon. Tinanggal lang natin yung dulo-dulo at hinati natin sa gitna. Bumili na rin ako ng maliit na mais na ihahalo natin sa pansit natin. Kung hindi nyo pa natatry na maghalo ng ganito, itry nyo po, masarap po. Kapag nagluluto ang mama ko, nilalagay niya rin ito. Pandagdag sustansya daw sa pansit. Bali, hindi repolyo ang ating gagamitin ngayon. Gagamitin natin na gulay ngayon mga kagoy. Itong pechay natin. Bali, madadagdagan na kami sa bahay namin at sobrang saya namin mga kagoy. First baby namin at first apo ni mama. Abay, kung makikita nyo lang talaga ang mama ko, sobrang saya. Ang laki-laki ng ngiti niya dahil magkakaroon na siya ng apo. Sabi ko nga sa kanya, huwag kayong mag-alala. Dadagdagan pa namin yan next year. Bali, nugasan ko muna nga lahat ng mga gulay natin para malinis siyang iluto. Mas masarap sa pansit mga kagoy kapag maraming gulay. Maglalagay sana ako dito ng broccoli kaso medyo may kamahalan. Bali, bumili pa tayo ng isang kalahatit kilo ng atay. Nagagamitin natin sa pangsahog sa ating pansit. Gumawa na rin ba kayo ng pansit ng sahog puro atay? Dito sa bahay kasi puro atay ang gusto nila. Lalong-lalo na kapag pansit ang iluluto. Ito lang naman mga kailangan natin para makaluto tayo ng masarap na pansit. Simpleng handa pero masustansya mga kagoy. Nung natapos ko na nga lahat ng mga kailangan ko, nilabas ko na nga yung talyasi baka bigla nang dumating agad yung baby namin. Abay, para makakain naman yung mga tao sa bahay namin. Panigurado dito sa bahay namin. Sobrang ingay na after mga 8 months. Ay, napaka-basic lang naman yung pagluluto natin ng pansit natin. Igigisa mo lang lahat talaga ng bawang at sibuyas. At igigisa lang din natin tong atay natin. Memegos-megos lang naman natin yan ng maigi. At pagkatapos titimplahan lang naman natin ito. Maglalagay lang tayo ng isang sachet na oyster sauce para mas malibit niya yung lasa ng atay. At pagkatapos naglagay tayo dito ng paminta at ginisa mix para mas solid yung lasa. Baka isipin nyo magiging maalat yan, hindi po. Dahil isasahog rin natin yan sa pansit at kakalat yung alat sa pansit. Haluin lang natin to the left, to the right, hanggang nalutuye, igigisa tayo. Kapag ganyan na naging itsura niya mga kagoy, saka mo naman natanggalin yan. Itatoppings natin kasi sa ibabaw ng pansit natin. Hahanguin lang natin lahat yan hanggang mailagay natin sa ating mixing bowl na malinis. Bali, bukas na pala ako magluluto ng may sabaw. Para sa ganon, kapag yung baby dumedede katulad ko, merong katas na lumalabas. Agoy. At after nun, igigisa rin natin yung mga gulay na ating hiniwa. Pagsasabay-sabayin lang naman natin yung ating mga gulay na igigisa para pinsanan na maluto at ilalagay ko sa ibabaw ng pansit. At kung umabot ka pala sa video to mga kagoy, paki-comment naman kung anong oras mo napapanood ang aking vlog at palagay na rin kung tagasan ka para lang kung saan napadpad tong aking video. Basta ngayong December, sobrang saya namin dahil meron kaming baby ngayon sa bahay. After nga maluto yung gulay natin, saka naman natin tinanggal dahil kailangan pa natin kasi magpakulo ng tubig. Maglalagay lang naman tayo ng tubig na wasa sa ating talyasi. Pangsabaw sa ating pansit mga kagoy. Naglagay na rin pala ako dito ng Knorr cubes na apat. At saka naglagay na rin ng toyo ng konti sa ating tubig para magkaroon ng konting lasa yung ating pansit. Tansyado lang basta't hindi umalat. Ilagay na rin tayo ng maraming paminta para angat-nangat mamaya yung pansit natin. Bali 2 kilot kalahati ang iluluto natin na kanton. Masarap kasi yung kantotan. Agoy, joke lang po. At sa wakas kumukulo na nga yung ating sabaw. Kaya dahan-dahan ko ang nilagay itong ating kanton mga kagoy sa ating pinapakulo. Kusa na rin kasing maluluto yung kanton, higupin niya yung mainit na sabaw. Pagkalagay mo nga, saka mo naman itulak ito pa ilalim para mahigop niya yung pampalasa sa kanya. Hihintay lang naman natin mahigop niya itong ating sabaw. At saka haluin natin ito ng maigi. Baka isipin nyo kasi dyan mga kagoy, maraming sabaw. Pero sakto lang naman yan. Pag ganyan na naging itsura niya, saka mo naman nailagay yung mga gulay sa ibabaw. Bali yan yung mga toppings natin. Abay, subukan yung ganito mga kagoy. Sobrang sarap, legit. Bali 20 minutes na lang mga kagoy. Andito na rin yung baby namin. At ang isinunod ko naman yung mga atay naman natin. Inilagay ko lang din sa taas. Pang toppings rin. O mga kagoy, panalong panalo tong niluto nating pansit na maraming atay. Sobrang solid kapag ganitong luto. Para mas lalong sumarap yung ating pansit, ipaghahaluin na natin ito lahat. Medyo basa-basa nga yung ating pansit. Pag ganyan kasing basa-basa mga kagoy, patunay na masarap yung ganito. Iba talaga ang kanton mga kagoy. O sige na, kailangan ko pang mag-ready ng bahay namin. Dahil mag-welcome party tayo sa baby namin. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye, agoy!